Naisip mo na ba kung ano ang tumatakbo sa isip ng iyong pusa habang nakatitig ka sa kanya? Tinuturing ka lang ba niya na tagapagbigay ng pagkain at init o may mas malalim siyang tinitingnan sa iyo? Marami ang nag-aakala na kilala na nila ang alaga nila. Pero ang mundo ng pusa ay puno ng misteryo at mga lihim na senyales. Ngayon, atin pong aalamin ang 7 pangunahing senyales na tuluyan at walang pasubaling nagtitiwala sa iyo ang iyong pusa. Mag-ingat sa pakikinig dahil may ilang palatandaan na hindi ganoon kaklaro gaya ng iniisip mo. At ang pagkawala ng isa sa mga ito ay maaaring isang nakakabahalang senyal. Handa ka na bang silipin ang kalooban ng iyong balahibong kaibigan at malaman kung ikaw ba ang sentro ng kanyang mundo? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo tumungo sa mga sinyalis mismo, saglit lang nating pag-isipan, bakit nga ba napakahalaga ng tiwala para sa isang pusa? Di tulad ng mga aso na inamo para makipagtulungan sa tao, ang mga pusa ay nakipag-partner sa atin sa sarili nilang kondisyon. Sa kanilang DNA, buhay pa rin ang ugali ng isang nag-iisang mga ngaso at maingat na biktima. Para sa kanila, ang tiwala ay hindi regalo. Ito ay isang luho na kailangan mong paghirapan. Anumang bagay, tunog o nilalang na hindi pamilyar ay posibleng banta. Kapag nagdesisyon ng pusa na magtiwala sa iyo, nilalabag niya ang kanyang pinakamalalim na survival instinct. Kusang loob siyang nagiging vulnerable o mahina sa tabi mo, at ang pag-unawa rito ang susi para makabuo ng isang matibay na koneksyon. Hindi lang ito basta pagmamahal, kundi ito ang pinakamataas na forma ng pagkilala mula sa iyong pusa. Kung gayon, ang una at marahil ang pinakatanyag na senyales ng pagtitiwala ay ang slow blinking o mabagal na pagkurap. Siguradong napansin mo na kung paano ka tinititigan ng pusa, dahan-dahang ipipikit at muling ididilat ang kaniyang mga mata. Sa mundo ng tao, ang diretso at matalim na titig ay kadalasang nangangahulugan ng galit o hamon. Sa mundo ng pusa, mas matindi pa iyan. Kapag tinitingnan ka ng pusa nang hindi lumilingon pero dahan-dahang kumukurap, ito ang sinyalis niya. Nakikita kita, kalmado ako at wala akong balak na saktan ka. Ito ang paraan niya para sabihin, nagtiwala ako sa iyo. Dahil dito, tinatawag pa nga ito ng ilang eksperto na halik ng pusa o cat kiss. Ito ay isang aktibong senyalis na ipinapadala ng pusa upang bawasan ang anumang tensyon at magpakita ng pagkakaibigan. Para bang sinasabi niya na napakagaan ng loob niya sa iyong presensya, kaya't kaya niyang mawala ka sa paningin kahit sandali lang. Isa itong napaka-intimate at mahalagang kilos. Pero ano nga ba ang mas nagpapaganda pa sa halik na ito ng pusa? Ito ay dahil maaari mo rin itong tugunan. Kung napansin mong dahan-dahang kumukurap or kumikindat ang pusa sa iyo, subukan mo ring gawin yon. Gumawa ka ng malumanay na eye contact at dahan-dahan ng buong pagpapahinahon, ipikit at idilat ang iyong mga mata. Hindi mo kailangang gawin ito ng biglaan o sobrang OA. Dapat ay kalmado at relax ang iyong galaw. Para sa pusa, ito ang signal na naintindihan mo siya at nagpapakita ka rin ng pagmamahal. Nakikipag-usap ka sa kanyang wika, pinapatunayan mong hindi ka banta at nagpapakita ka ng pagiging palakaibigan. Isa itong napakagandang paraan para patibayin ang inyong koneksyon. Isipin mo, nagkakaroon kayo ng tahimik na dialogo na nakabatay sa lubos na pagtitiwala. Ang pagbalewala sa galaw na ito, or mas masahol pa, ang pagtitig ng matagal ng hindi kumukurap, ay maaaring magbigay ng sinyalis sa pusa na may panganib at makakapag-alala sa kanya. Kaya sa susunod na mahuli mo ang ganyang titig, huwag mong palampasin ang pagkakataong halikan siya pabalik. Dumako na tayo sa pangalawang sinyalis.
na siyang pinakatunay na sukatan ng tiwala ng pusa, ang pagpapakita ng kanyang tiyan. Ang tiyan ang pinakadelikado at pinakawalang kalaban-laban na bahagi ng katawan ng pusa. Dito matatagpuan ang lahat ng mahahalagang organo at wala itong proteksyon na buto, hindi tulad ng kanilang dibdib. Sa kalikasan, ang isang mandaragit ay hinding-hindi kailanman ipapakita ang kanyang tiyan sa ibang nilalang, maliban na lang kung nasa sitwasyon sila ng kamatayan o matinding laban. Kaya naman, kapag humiga ang iyong pusa at lantaran niyang ipinakita ang malambot at walang laban niyang tiyan, isa itong napakalaking papuri. Para bang sinasabi niya sa iyo, nagtiwala ako sa iyo ng husto, kaya handa kong ipakita ang aking pinakamahinang bahagi. Alam kong hindi mo ako sasaktan. Ito ay tanda ng lubos na pagsuko at pagiging lubusang relax. Ang pusa ay nakakaramdam ng kumpletong seguridad sa loob ng iyong tahanan at lalo na sa piling mo. Sigurado siya na ang mundo niya ay ligtas at matatag. Ngayon, bigyang pansin ang mahalagang detalye na madalas nating nakakaligtaan. Ang pagpapakita ng tiyan ng pusa ay tanda ng tiwala, pero hindi iyan palaging imbitasyon para haplusin ito. Ito ang isa sa pinakamadalas na pagkakamali na ginagawa ng mga nagmamay-ari. Ipinakita na sa iyo ng pusa ang tiwala niya. Tapos, sa pagpasok mo sa personal space niya at paghawak sa pinakasensitibong bahagi ng katawan niya, maaari mong sirain ang tiwalang iyon. Para sa maraming pusa, ang likas na reaksyon sa paghawak sa tiyan ay isang defensive reflex. Ang biglang kagatin at kalmutin ng kamay gamit ang ngipin at paa sa likod. Wala silang intensyon na saktan ka, likas lang iyan sa kanilang instinct. Paano ba ang tamang reaksyon? Ang pinakamahusay na gawin ay kausapin siya ng mahinahon at dahan-dahang kindatan siya. Maaari mo siyang haplusin ng bahagya sa ulo o sa pisngi, pero mas mainam na huwag mong hawakan ng tiyan, lalo na kung hindi ka sigurado ng 100% na gustong-gusto iyan ng pusa mo. Pahalagahan mo ang tiwalang ipinapakita niya at hindi ang pagkakataong yakapin ang kanyang malambot na tiyan. Ang pangatlong senyales na hinding-hindi ninyo madadaya ay ang pag-untog ng ulo at pagkuskus ng pisngi sa inyo. Ang kilos na ito ay tinatawag sa pag-aaral ng pusa or felinology na bunting. Kapag lumapit ang pusa at literal na iniuuntog ang kaniyang noo sa inyo or kinikiskis ang pisngi sa inyong binti, kamay o mukha, may napakahalaga siyang ginagawa. Sa kaniyang mukha, partikular sa bahagi ng pisngi, baba at noo, matatagpuan ang mga espesyal na glandula na naglalabas ng pheromones. Ito ang natatanging kemikal na amoy, ang pirma ng bawat pusa. Hindi natin ito naaamoy, ngunit para sa mga pusa, ito ay parang kanilang pasaporte. Kapag kumikiskis ang pusa sa inyo, nag-iiwan siya ng sarili niyang amoy. Sa ganitong paraan, minamarkahan niya kayo bilang sa kaniya, bilang bahagi ng kaniyang ligtas na teritoryo at ng kaniyang pamilya. Kaya, hindi lang ito simpleng pagpapakita ng lambing. Isa itong aksyon ng opisyal na pagsasama sa inyo sa kaniyang pinakamatalik na grupo. Pero, pag-usapan pa natin ito ng mas malalim. Ang proseso ng palitan ng amoy na ito o scent marking ay napakahalaga sa loob ng mga komunidad ng pusa. Sa kanilang grupo or colony, nagkukuskusan sila para makabuo ng iisang amoy na para sa kanilang pack. Ito ang nagiging tanda nila kung sino ang kasama at kung sino ang dayo at lalo pang nagpapatibay sa kanilang samahan. Kapag nagkukuskos ang pusa mo sa iyo at pagkatapos ay kukunin ang amoy mo, pupunta at ikukuskus naman sa paa ng silya. Pinaghahalo niya ang amoy ninyong lahat, ang amoy mo, ang amoy niya, at ang amoy ng inyong bahay. Nagbubuo siya ng isang harmonious,
iisang espasyo ng amoy, kung saan ang lahat ng bagay ay may pamilyar at ligtas na amoy. Ikaw ang pinakasentro ng espasyong ito. Hindi lang niya sinasabi na, mahal kita, kundi, pamilya kita, iisa tayo. Kaya, sa susunod na lumapit ang pusa mo at iabot ang ulo nito sa iyo, huwag kang umiwas. Bahagya kang yumuko o sumandal at hayaan mo siyang kumumpleto sa napakahalaga niyang ritual. Ang ikaapat na tanda ng pagtitiwala ay konektado sa pagpapahinga. Ito ay ang pagtulog niya mismo sa iyo o sa napakalapit na pwesto. Tulad ng alam natin, ang pusa ay nabubuhay ng sabay bilang isang mangangaso at isang biktima. At ang pinakahina niya ay kapag natutulog siya. Sa sandaling ito, hindi niya kayang bantayan ng paligid at hindi rin siya makakilos ng mabilis sakaling may banta. Ang pagpili ng pusa sa kaniyang hihigaan ay isang estratehikong desisyon na nakabatay sa kaniyang kaligtasan. Kung pinili ka ng iyong pusa, ang iyong mga hita, dibdib, o simpleng yumuyuko lang siya sa tabi mo sa sofa o sa kama, ito na ang pinakamataas na senyales ng tiwala. Ibig sabihin, ikaw ang pinipili niya bilang kanyang bodyguard. Sigurado siyang walang masamang mangyayari sa kanya habang ikaw ay nasa tabi niya. Ang presensya mo ay nagbibigay sa kanya ng labis na kapayapaan kaya't kaya niyang mag-relax ng husto at tuluyan ng magpahinga. Dapat mo ring bigyan ng pansin ang posisyon ng iyong pusa kapag natutulog siya sa tabi mo. Kung nagkulubot siya na parang isang masikip na bola at nakatago ang kanyang ilong at mga paa, nagpapahiwatig ito ng pagnanais na manatiling mainit at ng simpleng pakiramdam ng kaligtasan. Pero kung ang pusa ay natutulog na nakakalat ang mga paa o nakahiga pa nga ng nakabaliktad na ipinapakita ang tiyan niya, iba na yang level. Ang posisyong iyan ay lubos na lantad at nagpapahiwatig ng absolutong 100% tiwala sa paligid at higit sa lahat sa iyo. Bukod pa rito, ang iyong katawan ay pinagmumula ng init at mga tunog na may ritmo at nakakapagpakalma tulad ng tibok ng puso at paghinga. Naaalala niya rito ang pinakaligtas na panahon ng kanyang buhay, ang pagkabata, noong natutulog siyang yakap-yakap ang nanay at mga kapatid niya. Sa pagtulog niya sa ibabaw mo, hindi niya namamalayan na bumabalik siya sa pakiramdam ng kumpletong kapayapaan at seguridad. Para sa kanya, ikaw ay isang buhay na simbolo ng kaligtasan. At narito na tayo sa ikalima, ang pinakamahalagang senyales. Ito ang tinatawag na kneading o ang pagmamasa ng pusa gamit ang kanyang mga paa. Ang galaw na ito na madalas nating tawaging pagmamasahe o paggawa ng tinapay ay may malalim na pinagmulan. Isa ito sa mga unang instinktibong kilos na ginagawa ng isang kuting sa kanyang buhay. Kapag sumususo ang mga kuting, minamasa nila ang tiyan ng kanilang inang pusa para pasiglahin ang pagdaloy ng gatas. Ang prosesong ito ay iniuugnay nila sa init, busog na tiyan, kaligtasan, at lubos na kaginhawaan. Ito ang pinakamasaya at pinakatahimik na panahon sa kanilang buhay. Kaya kapag ginagawa iyan ng inyong pusa sa iyo, para bang bumabalik siya sa pagiging isang inosente at walang muwang na kuting. Ipinapakita niya na sa iyong piling, ramdam niya ang parehong kaginhawaan at kaligtasan na naramdaman niya noong kasama niya ang kanyang ina. Mahalagang malaman na hindi ito ginagawa ng pusa ng sinasadya, na parang nag-iisip siyang, ipakita ko nga kay owner kung gaano ako nagtitiwala sa kanya. Instinct lang talaga yan. Isa itong malinaw na pagpapakita ng labis na kasiyahan at kaligayahan. Madalas, sinasabayan ito ng malakas na huni or purr at minsan, naglalaway pa siya. Isa pa yang sinyalis ng lubusan niyang pagre-relax. Kung hindi ka kailanman minamasahe ng pusa mo gamit ang mga paa niya,
posibleng hindi pa niya naabot ang ganitong antas ng komportable sa iyo. Siyempre, may mga pusa na sadyang wala lang talagang ganyang ugali. Pero kung ginagawa niya, patunay yan ng napakalalim na pagmamahal at pagkakadikit niya sa iyo. At oo, minsan lumalabas ang kuko niya, pero huwag mo siyang pagalitan. Hindi niya yan ginagawa para manakit, dala lang talaga ng instinct niya. Ang mas maganda, gupitin mo na lang ng maingat ang kanyang mga kuko. O kaya ay lagyan mo ng malambot na kumot o sapin ang ilalim ng kanyang mga paa. Ang ika-anim na palatandaan ng tiwala, mapapansin mo ito tuwing pag-uwi mo sa bahay. Ito yung pagbati niya sa iyo na nakataas ang kanyang buntot. Ang buntot ng pusa ang pinakamahalagang tagapagpahiwatig ng kanyang nararamdaman. Kung matututunan mong basahin ito, halos alam mo na ang lahat tungkol sa iyong alaga. Kapag ang pusa ay natatakot o hindi siya sigurado sa kanyang sarili, nakababa ang kanyang buntot o kaya naman isiningit pa niya ito sa pagitan ng kanyang mga paa. Kapag iritado o galit naman siya, pabigla-bigla itong pumapalo o kumikibot sa magkabilang gilid. Pero kapag masaya siyang nakikita ka at siya ay nakakaramdam ng kumpiyansa at pagiging palakaibigan, lalapit siya sa iyo na nakatayo ng tuwid na tuwid ang buntot. Kadalasan, ang dulo ng buntot ay bahagyang nakabaluktot na parang gumagawa ng isang question mark o tandang pananong. Ito ang pangkalahatang senyales ng pusa na ang ibig sabihin ay, "Hay, natutuwa akong makita ka, nagtitiwala ako sa iyo." Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nag-uugat din sa pagkabata. Ang maliliit na kuting ay nagtataas ng kanilang buntot upang batiin ang kanilang ina at payagan itong linisin sila. Sa kanilang murang edad, isa itong tanda ng pagpapasakop at lubos na pagtitiwala. Kapag pinanatili ng pusa ang gawin na ito sa pagtanda patungo sa tao, itinuturing ka niya bilang isang mapag-arugang magulang. Ipinapahiwatig niya na sa presensya mo, pakiramdam niya ay isa siyang maliit at protektadong kuting. Ito ay malinaw na tanda ng taus-pusong kagalakan at kawalan ng anumang takot o pagkabalisa. Kung sasalubungin ka ng iyong pusa sa pintuan na nakataas ang buntot na parang tubo, makakasigurado ka, lubusan siyang nagtitiwala sa iyo. Itinuturing niya ang inyong tahanan bilang kanyang ligtas na kuta at ikaw naman ang kanyang pangunahing tagapag-alaga. Ito ang pang-araw-araw na patunay ng matibay ninyong ugnayan. At ang panghuli, ang ikapitong senyales na maaaring maging kakaiba o hindi komportable para sa ilan ay kapag nagdadala sa iyo ng regalo ang pusa. Ang regalong ito ay maaaring ang paborito niyang laruan, pero mas madalas, ito ay ang kanyang nahuling biktima. Ito ay maaaring langaw, uwang, butiki, at sa pinakamasamang sitwasyon, daga o ibon. Ang unang reaksyon ng karamihan dito ay gulat at pandidiri. Pero bago mo pagalitan ng iyong pusa, huminto ka muna at unawain kung anong malalim na kahulugan ang nakatago sa likod ng gawaing ito. Mayroong dalawang pangunahing teorya na nagpapaliwanag ng ganitong pag-uugali at pareho itong nagpapakita ng suktulang tiwala at pagmamahal. Ang unang teorya ay nagsasabing tinitingnan ka ng pusa bilang miyembro ng kanyang kawan. Pero sa kasamaang palad, tingin niya isa kang walang kwentang mga ngaso. Kasi naman, wala ka namang inuuwing sariwang huli. Sa likas na ugali, sinisikap niyang turuan ka o kahit papaano pakainin. Ibinibigay niya sa iyo ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang pagkain. Inaalagaan ka niya tulad ng pag-aalaga ng kanyang ina sa kanya na nagdadala ng halos patay na huli sa kanilang pugad para turuan siyang manghuli. Ito ay isang pagpapakita ng pag-aaruga at responsibilidad sa iyo na para bang isa kang miyembro ng pamilya
na hindi makahanap ng sariling pagkain. Ayon naman sa pangalawang teorya, itinuturing ng pusa ang inyong bahay bilang kanyang lungga, ang pinakaligtas na lugar. At sa batas ng mga mandaragit, lahat ng huli ay dapat dalhin sa lungga. Kapag nagdadala siya ng regalo sa iyo, dinadala niya ito sa sentro ng kanyang teritoryo upang ibahagi sa pinakamahalagang miyembro ng kanyang pamilya. Sa ano't anuman, isa itong napakalaking papuri mula sa pusa. Kaya, kahit gaano pa man nakakaduwal ang regalo, huwag mo siyang pagalitan. Kalmadong purihin siya sa kanyang pag-aalaga at pagkatapos, lihim mong itapon ang regalo. Tingnan naman natin ang isa pang aspeto ng tiwala na makikita sa pang-araw-araw ninyong interaksyon. Ito ay ang tinatawag na vocalization o kung paano siya nakikipag-usap sa iyo. Kadalasan, hindi nagmimyaw ang mga pusa sa kapwa nila pusa kapag matanda na sila. Ang tunog na yan ay itinabi nila para lang sa pakikipag-ugnayan sa tao. Kung madalas kang salubungin ng pusa mo ng mahina at malambing na meo o kaya naman ay nagbibigay siya ng kakaibang trills at kuryak kapag kinakausap mo siya, malinaw na palatandaan yan na komportable siya at gustong-gusto niyang kasama ka. Hindi lang ito paghingi ng pagkain, nakikipag-usap siya sa iyo. Ito ang kanyang paraan para panatilihin ang inyong koneksyon o social contact. Mas lalong nagpapakita ng tiwala kung mayroon siyang espesyal na tunog na inilaan lang para sa iyo. Ibig sabihin, bumuo siya ng kakaibang wika para lang makipag-ugnayan sa pinakamahalagang nilalang sa buhay niya. Bukod dyan, ang pagpur or pag-ungol ng pusa ay napakalinaw na senyales. Bagamat nagpupur sila, hindi lang dahil masaya sila, kundi para na rin kumalma sa mga sitwasyon ng stress. Napaka-importante talaga ng konteksto. Kung umakyat siya sa hita mo, naglalambing sa pamamagitan ng pagmamasahe ng mga paa at ipinupur niya ng malakas ang parang makina, huwag ka nang magtaka. Lubos siyang masaya. Ito ay vibration o tunog na nagpapahiwatig ng kanyang lubos na pagka-relax at kasiyahan. Gumagawa ito ng aura ng katahimikan at kaaliwan para sa kanyang sarili at pati na rin sa iyo. Isang nakaka-interes na impormasyon, ang frequency ng pagpur ng pusa ay nasa eye range na pinaniniwalaang nakakatulong sa paggaling ng mga tisyu at pagpapalakas ng mga buto. Kaya naman, posibleng habang nagpupur ang alaga mo, hindi lang niya ipinapakita ang tiwala niya sa iyo, kundi ginagamot ka rin niya ng kaunti. Ang pagtitiwala ng pusa ay makikita rin sa paraan ng pagsunod niya sa iyo sa loob ng bahay. Kung ang alaga mo ay parang sarili mong anino, sinusundan ka mula kwarto, papunta sa kwarto, sinasamahan ka sa banyo o kusina, at nauupo lang sa tabi habang nagtatrabaho ka o nanonood ng TV. Hindi lang yan simpleng pagiging mausisa. Ibig sabihin nito, ang presensya mo ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at seguridad. Mas gusto niyang nakadikit sa iyo kaysa mag-isa. Kilala ang mga pusa bilang mga hayop na teritorial. Pero para sa pusang nagtitiwala, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng teritoryo niya. Saan ka man magpunta, nandoon din siya. Gusto lang niyang masigurado na ang kanyang sentro ng mundo ay nasa ayos at ligtas. Ito ay isang tahimik at hindi mapilit na pagpapakita ng pagmamahal na maraming ibig sabihin. Hindi siya humihingi ng atensyon. Nais lang niyang maging bahagi ng iyong mundo. May isa pa ring mahalagang punto, kahit na ito ay medyo hindi napapansin, at ito ay kung paano niya hinahayaan na alagaan mo siya. Ang mga gawain tulad ng pagsusuklay, paggupit ng kuko, or paglilinis ng tenga ay nakaka-stress sa maraming pusa. Kinakailangan dito ang pag-immobilize or pagpigil at parang
panghihimasok sa personal niyang espasyo. Kung titiisin ng iyong pusa ang mga manipulasyong ito nang hindi gaanong lumalaban o baka nga nakakatuwa pa sa kanya, ito ay malaking patunay ng malalim na tiwala. Alam niyang hindi mo siya sasaktan kahit pa ang mga ginagawa mo ay medyo nakakainis sa pakiramdam. Nagtitiwala siya sa iyong mga kamay at sa iyong intensyon. Ang tiwalang ito ay nabuo sa pamamagitan ng karanasan. Sa daan-daang sandali na nagpakita ka ng pagiging maingat at malambing sa kanya. Ang kakayahan niyang mag-relax sa ganitong maselang sitwasyon ay resulta ng matagal at masusing pagtatrabaho sa pagbuo ng inyong relasyon. Tingnan naman natin ang kabaligtaran, ang sitwasyon kung saan ikaw naman ang inaalagaan ng pusa. Kapag sinubukan ng pusa mo na dilaan ang buhok, kamay, o mukha mo gamit ang magaspang niyang dila, ituring mo na itong malaking karangalan. Sa mundo ng pusa, ang mutual grooming or allo grooming ay isang napakahalagang ritual sa pakikisalamuha. Ginagawa lang ito ng mga pinakamalapit sa loob ng isang grupo, tulad ng nanay at ng mga kuting o ng mga matatandang pusa na magkakaibigan talaga. Ang prosesong ito ay hindi lang nakakatulong para panatilihing malinis ang balahibo, kundi nagpapatibay din ng samahan dahil kumakalat ang amoy ng kanilang pamilya. Kapag dinidilaan ka ng pusa, ibig sabihin, tinatanggap ka niya sa pinakaloob-looban ng kanyang grupo. Inaalagaan ka niya tulad ng pag-aalaga ng sarili niyang ina sa kanya. Ito ay isang gawaing nagpapakita ng matinding pagmamahal at pag-aaruga na nagpapatunay ng kaniyang malalim na pagtitiwala at pagmamahal, mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Para tapusin ang pangunahing bahagi ng usapan, pagtuunan naman natin ng pansin kung paano ba talaga umasta ang pusa ninyo pagdating sa inyong mga gamit. Kung makikita ninyo ang alaga ninyong natutulog sa damit ninyo, sa loob ng bag, o di kaya sa basket ng labada, huwag ninyo agad itong sesermonan. Sa isang pusa, ang amoy ay ang pinakasentrong paraan nila ng pag-intindi sa mundo. Ang mga gamit ninyo ang may pinakamatindi at pinakakonsentradong amoy ninyo. Kapag nalulungkot o kinakabahan ng pusa habang wala kayo, hahanapin niya ang amoy ninyo para lang kumalma. Ang pagtulog sa damit ninyo ay paraan niya para maging malapit sa inyo kahit na wala kayo. Pinaliligiran niya ang sarili niya ng amoy ninyo para gumaan ang pakiramdam niya at maging panatag. Para itong naghahanap siya ng litrato ninyo, pero sa mundo ng mga amoy. Isa pa itong patunay na kayo ang kanyang angkla ng katahimikan at sentro ng kanyang mundo. Ang presensya ninyo, kahit na amoy lang sa isang sweater, ay nagdudulot sa kanya ng kumpiyansa at ginhawa. Narito na nga ang 7 pangunahing palatandaan o mga susi para lubusan nating maintindihan ang puso ng ating mga pusa at marami pang iba. Mula sa kanilang mabagal na pagkurap na isang tahimik na mahal kita hanggang sa pagpapakita ng kanilang tiyan na senyales ng lubos na pagiging walang kalaban-laban. Maging ang pag-iwan ng amoy sa inyo para markahan kayo bilang pamilya o ang pagtulog sa inyong kandungan kung saan sila nakadarama ng kumpletong seguridad. Naintindihan na rin natin kung bakit ang milk step o pagmamasa ay isang pagbabalik sa pinakamasayang pagkabata at ang nakataas na buntot naman ay isang masiglang hello mula sa alaga ninyong itinuturing kayong magulang. At kahit pa ang kakaibang gawi tulad ng pagdadala ng nahuli nilang biktima ay isa palang pinakamataas na uri ng pag-aalala. Sa madaling salita, ang lengguwahe ng pagtitiwala ng pusa ay napakayaman at talagang kamangha-mangha. Binubuo ito ng daan-daang maliliit na detalye na magkakasamang bumubuo sa matibay na ugnayan ninyo ng inyong alaga. Pero tandaan nyo, ang pagtitiwalang ito ay marupok.
kaya dapat itong pahalagahan at panatilihin araw-araw. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Sana mas lalo nyo nang maiintindihan ang inyong mga furry friends ngayon. Alin sa mga palatandaang ito ang napapansin nyo sa inyong pusa? Baka naman, may sarili siyang kakaibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ikwento nyo ang inyong karanasan sa comments. Gusto naming basahin iyan. Huwag nyo rin kalimutang mag-like kung nakatulong sa inyo ang video na ito at mag-subscribe para hindi nyo mapalampas ang mga bagong kawili-wiling kwento mula sa mundo ng mga hayop. Hanggang sa muli.